Hello guys, welcome back to my channel. Our project for today ay itong Arena 3 Mitsuba na galing Thailand. Pinasabay ko siya kay Charles nung nag-Thailand sila, nag-parts hunt siya doon. Then ito, bumili ako ng switch para doon sa Echo. So, sa Shopee Racing ko lang siya binili. Link in the description below. So ngayon, itong si Chow, wala siyang busina ngayon. Gano'n ba ka-importante yung busina? Una, para sa mga kamote. Una, kapag may gusto kayong businahan na para masabing nandun kayo, di ba? Especially sa mga pedestrian yun eh. So, ganun ka-importante yung busina. Tapos, kapag magbababay sa meet-up ng tropa, di ba? Or kapag magbe-breakout kayo. Yun yung mga importante ng busina. At sa case natin ngayon, si Chow, nating project MR2, wala siyang busina ngayon. Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya. Unang gagawin ko, ilocate ko muna yung existing na busina niya or yung stock. Kasi upon checking dito, wala siya. First time natin gawin to guys. Tanggalin yung cooling plate. Kita nyo, di ba? Ilang years na kaya yung gabok na yan. Ayan, di ko mahanap kung nasan yung busina niya. Ano ba to? Mukha namang hindi busina to. Yan na guys, nilatag ko na yung karton natin. Yun! Parang nalocate ko na agad. Busina ba to? Parang air horn to ah. Wait. Oh. Tama guys, mukhang ito nga yung busina niya. Ang ganda nito kung air horn. Ano yun? Mukhang hindi siya gumagana guys. Yan, nirekta ko na. Kung alam niyo yan guys, please comment down below kasi hindi ko talaga alam to. So ngayon, tatanggalin ko na lang siya guys at kakabit yung Arena. According to YouTube University, nandito located ang stock horn ng SW20. Kailangan ko lang tanggalin tong something na to. Pero sa case ngayon, wala na siya nung sinilip ko kasi nandito pala sa loob na to yung yung horn ng stock. Ang kukunin na lang natin ay yung trigger switch. Ito na guys, yung busina na dating nakakabit dito sa MR2 natin. Kita nyo, di ba? Para siyang air horn. Galing ito ah. Pag ito napagano ko, ikakabit ko dyan sa adventure. Ngayon naman, ilolocate ko yung trigger switch. Ito na, nakita ko na yun. Tapos, ito, papaganahin natin. Wala na gising yung baby. Kaya nga pala yung problema natin minsan. Syempre nakikisama lang din tayo sa mga kapitbahay. Kaya hindi tayo pwede basta-basta mag-ingay at may baby dun sa kabila. So, sana gising siya ngayon. Kasi madalas naiyak yun eh. Di ba? Maingay to. Arena 3 na may echo. Di ba? Yun. Try natin. Sakit sa tenga. Ang lakas masyado. Itong tatlong wire ay sa ground. Pero yung kulay blue na to, ilalagay natin siya sa switch ng echo para hindi tayo all the time naka-echo. So ito naman, rectang power. Tapos yung blue ay yung sa trigger switch. Ganoon lang siya kadali. At thanks to Charles kasi tinuro niya kung paano. Meron siyang Dolce, meron siyang Arena. Addict yun. Ito na nga guys, wala tayong choice kundi ilagay kung saan yung original na pwesto nitong Arena 3. Yung dati kasi nakakabit one piece lang siya tsaka kaya ng isang bolt. Sa case natin, hindi siya kasya doon. Para mas tama din yung pagkakalagay ng busina, di ba, na nakaharap dito sa harapan. Ang struggle lang natin ngayon, kailangan tanggalin yung buong front bumper. Na kung saan, pinanood ko sa YouTube kung paano siya tanggalin at ang daming pins, ang daming bolt na nakakabit dito. Basta, more than 10, hindi lang. Sobrang dami talagang bolt. Hindi ko na siya papakita kasi meron naman sa YouTube kung paano. Siguro doon nyo na lang panood din kung MR2 owner kayo at gusto rin magbaklas itong bumper. Share ko lang sa inyo yung story namin nito. Kaya ayun, let's go. Tanggalin ko na yung bumper. Total, kailangan baklasin yung headlight. Ito kasi may binili rin ako na Oxito headlight na H4. Kulay puti siya. Pakita ko sa inyo kung ano yung ipapalit kong headlight. Ito yun. Oh, parang iPhone oh. Panis. Yun, ito siya. Kaya dahil nga baklas na, why not ikabit na rin, diba? The next day. Hello guys! Day 2 ng project natin. Kagabi kasi, binabaklas ko yung bumper at hindi ko na nagawang tapusin. So, kaya ngayong araw, baklasin natin yung bumper at ilagay na yung Arena 3 na with echo na busina para dito kay Chow. Tingnan nyo guys. Ngayon ko lang din siya napansin, merong carbon loader up dito. Babalik ko to sa kulay black niya. I-sprayan ko na lang siya ng flat black para magmukhang OE, di ba? Ito na guys yung headlight niya mismo. Original yan na Koito, halogen, H4. Ngayon nabaklasan natin yung valve, yung dalawang bolt na lang dito na hindi natin maabot kanina ang tatanggalin. 4 pala sila. Yay! Oops! May foam! Oh, ang galing kasi meron siyang styrofoam dito. May tatakpan ng Toyota. Para dito yan. Para hindi yata mag-rattle. Finally, bumper is down. Pinahirapan mo ako sobra. Ito yung condition niya. Sasamantalayin ko na rin yung pagkakataon matanggal yung bulok na screw. So, eto na guys.
malilinis na natin yung buong harapan niya. Kahit yung condenser niya, bubugahan na natin ng tubig. Hindi ko sure kung nababa na tong bumper ng dating owner. Ito yung mga gabok-gabok, diba? Kukunin ko na yung pressure washer at linisin na rin tong buo. Pero nagdadalawang isip pa talaga ako dun sa may hood kung lilinisin ko na rin ba yan. Kasi ang dami niyang electronics. So, for example, merong power steering, ano ba yan, ECU. Nakapagtaka kasi combination siya ng electric tsaka ng mechanical. Pakita ko sa inyo yung talagang location nitong horn. Kung saan nilalagay yung stock na busina ng MR2. Yan, yung butas na yan, pati itong nandito. Diyan talaga siya nilalagay. Kaya yun yung dahilan bakit tinanggal natin yung bumper kasi gusto ko siyang ilagay sa tamang pwesto. Medyo nakikitaan ko siya ng mga bahid ng bakit UP to? Well, so far wala pa naman nakikitang rust na talagang bulok na. Ito lang medyo nakabend na tong condenser. Yun lang. So malilinis na natin siya. Pati ito. Yan, babalutan ko to ng cling wrap or kahit anong plastic para hindi siya mabasa. Tapos tanggalin ko na rin tong mga ano ba to? Ito na guys, ready na siya para i-detail yung loob ng hood niya. Ayan, nabalutan ko na. Actually, nagulat ako kasi meron pang parang ECU dito. Module ng fogs ata. Ito, power steering. Ito sa fog lights. Tapos yan, binalutan ko din yung sa may wiper kasi diba, mga motor, mga electronics yan. Though, pagdating naman sa mga sockets, ayan, kaya naman siyang i-blower. Ito pala, last, kukuberan ko siya din. Limutan ko lang. Siguro marami sa inyo nagtataka bakit ang lakas ng loob ko mag-detail kung saan nandun din yung mga parts ng mga electronics, di ba, na dapat hindi mabasa. Ito kasi yung dahilan ko guys, meron akong ginagamit laging blower. Once na nabasa, lalo na yung mga socket nan dito sa mga ilaw. Especially yan, di ba? Kailangan mo blower nyo yan isa-isa. Madalas kasi sa mga 90s car, kaya kinakabahan sila magpa-detail ng makina or ng engine bay kasi ayun nga, hindi na nag-i-start. Kaya ayun, yung tips ko, gamitan nyo ng blower. Then kung kaya nyong patuyuin ng matagal, ganun yung gawin nyo. Ito na guys, expose na ngayon kung saan natin lalagay yung busina na Arena 3. Kita nyo, linis na yan, lalo na tong loob ng hood. Ito na guys, nakabit na natin yung Arena 3 sa mismong kabitan niya. So ngayon, ang gagawin ko, kailangan ko lang magpasok ng isang wire doon sa loob para doon sa echo switch. The next day. Good morning everyone! Ito na ngayon nangyari. Inabot na ako ng 1 AM sa pagwa-wiring kasi talagang ginamitan ko lahat ng crimper. Tapos yung tamang length ng mga wires, nilagay ko din ng tama. Kaya ito na ngayon yung itsura niya. Tapos nalagay ko na rin pala itong switch. Ayan, kung kita nyo, di ba, nakahuyag ngayon yung harness niya. Tinanggal ko guys yung module nitong power lock kasi nagloloko nga, nag-auto lock na siya. Ito yung tinanggal ko, spaghetti. Tapos, meron pa ako ditong i-weld din mamaya bago ko ikabit yung terminal ng battery. I-weld ko muna to kasi wala na. Ayan. Ito yun, nakaweld lang.
Guys, pakita ko sa inyo yung itsura na ng ilalim ng dashboard nito. Ang laki na nung in-improve niya. Ito, nakalawit lang yan dati. Module yan sa EPS ata. Hindi ko alam. Ayan, siniksik ko lang doon. At zip tie. Madaming zip tie na gamit ko. Tapos ito, nakabolt na siya. Dahil meron na yung bracket, diba? Ito na yung switch ng Echo. At ito yung sa fog lights na sana ma-revive din natin. Ito na guys yung Echo switch. So, kita nyo, diba? Ang sarap, ang satisfying, ang crispy. Ayun, yung tunay na tunog ng Arena 3 with Echo function or Echo switch. Kaya, yeah, ibabalik ko na siya sa dati. At kita nyo guys, nalinis ko na rin yung bumper niya. Next project natin, kita nyo naman, di ba, yung mga stainless pipe natin. Ayan, ready na sila. So yun guys, abangan nyo yung next project natin dito na dual tip. Kaya, ayun, tapusin na natin to.